Ito pala yung pinagmulan nun, no? Mula po to sa politiko. Ayan po, nakita po ninyo yan. Ewan ko kung nakikita nyo yan. Si Pangulong Duterte po ay nasa picture na papasok po sa eroplano papunta po ng Hong Kong, papunta po dito. Okay. Sabi po dito ng politiko, former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7, amid growing speculation about the possible issuance of International Criminal Court arrest warrant against him. No? Okay, itatama na po natin na hindi po nagpunta rito sa Hong Kong si Tatay Digong dahil siya ay umiiwas sa ICC. Kaya po siya nagpunta rito dahil mayroon pong event bukas dito po sa Hong Kong. Yung pamagat po ng event ay pasasalamat kay Tatay Digong ng mga OFW. Yan po ay magaganap dito po sa tinatawag po nating Southern Stadium. Diyan po sa Wan Chai at Wai Chan. Hanggang ngayon nalilito ko. Wai Chan. Hello! May mga kumakaway. Sa Wai Chan, Southern Stadium. Kanina po, nagpunta na po ako doon kasi naligaw ako. Buti nagpunta ako, malituhin pa naman ako. Akala ko ang hinahanap ko yung Southern, Wan Chai pala, Wan Chai. Akala ko po nagkamali lang ng stadium. Akala ko meron doon palaruan po na soccer. Siguro ito na yun. Wan Chai, Wan Chai. Ayan. So mula po alas 9 hanggang alas 5, pero yung mga Pilipino po, dahil first come first serve, ay malamang mga alas 7 pa lang daw naroon na. Yung mga Pilipino na a-attend dito, mga alas 7 pa lang po ng umaga o before 7. Kaya po ako nariyan na po before 7, doon lang ako sa labas ng stadium sa may bandang gate para po ma-meet and greet. Instant. Magkaroon po tayo ng meet and greet. Yan. Marami-rami na po tayong ngayon. Okay. Wala pong kinalaman ng ICC sa pagpunta po ni Tatay Digong. Ito po, alam na po to ng mga taga Hong Kong. Kaya po inaabangan na po si Tatay Digong. Nauna pa po yung mga taga Hong Kong makalam sa akin. Ang alam ko lang po, meron pong 5:30. Grabe naman ang aga naman, alas 9 pa yung event. 5:30 pa lang daw, meron ng mga taong pupunta ron. Kaya magkita-kita po tayo ron. Siguro yung mga taga Hong Kong, ipagdadala na lang ako ng almusal ng mga yan. No? Mag-aalmusal na lang tayo. Okay, yan po ang tanging dahilan. Wala pong kinalaman ng ICC. Kayo naman, no? Nagtatago na po yung mga ICC. Wanted po kay Donald Trump. Wanted kay Donald Trump yung mga ICC. Kaya 5 sa gabi pa kayo. Inaabangan ko nga yung live. Okay. So kita-kita po tayo bukas. Agahan nyo po. At magdala kayo ng almusal. So malinaw na po yan. Yan po ay fake news. Hindi po tayo sanay mag-fake news dito. Tinatama lang po natin. Tinatama lang po natin yung mga sinasabi nitong mga nasa media natin. Lalo na tong politiko na to. Na panay fake news ang mga pinagsabi. Okay. Vice Ganda po. Ito po ang may sinasabi pala to si Vice Ganda, no? Legislative, yan yung branch ng Kongreso at saka Senado. 'Di ba? Ang trabaho talaga niyan ay gumawa ng batas. Kaya ang dapat iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas. Makinig ka, Willie Rebillame, na hindi mo alam kung ano ang yung ginagawa diyan, bakit ka tumatakbo, no?
hindi mo alam. Okay. Yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Yan po. Ang Kongreso at Senado ay ang ginagawa po niyan talaga ay gumawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay? Ayan po. Alam niyo, ako sa tingin ko personally, nasasaktan si Vice Ganda dahil isa po siya sa pinakamalaking binabayad na tax na Pilipino, no? Kaya po kung naririnig niya yung tax niya ay napapunta lang rito sa mga ayuda para ayon nga kay BP Sara, pasensya na kayo kung medyo malakas ako kasi ang ingay po nung marami pong dumadaan, napakaingay po. Wala tayong ganun yung sa tenga na makakabara ng nung ingay nila. Kaya pagka marami napapasigaw tayo, pasensya na po kayo. Okay. Sa madaling salita po, ito po si What? Oh, yeah. Napagtanong Napagtanungan pa ako Hindi ko rin naman alam isasagot. May hinahanap, hindi naman natin alam. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, ano na nga yung pinag-uusapan natin bago ako tanongin ng incheck. Incheck ang tanong, mukha ba ako incheck? Hindi naman, no? Ayun, si Vice Ganda po. Si Vice Ganda po nagpapaalala sa inyo, no? Bilang pinakamalaki, isa sa pinakamalaking binabayad na tax. Si Vice Ganda po ay nagpapaalala na, hello! Hey! hindi naman natin pwedeng isnabin yung mga bumabati sa ating camera. Wala man lang Pilipino, no? Talaga kanina pa tayo rito, walang Pilipino na dumaan. Panay mga ibang lahi. Akala siguro nila celebrity tayo sa Okay. Siyempre, nakakasama nga naman ang loob na ikaw bilang taxpayer, nakikita mo na yung binabayad mong tax ay ginagawa lang ayuda. Alam naman natin po kung anong ayuda ngayong mag-eleksyon, no? Ayon po kay BP Sara at pinaniniwalaan natin to, ginagawa lang po nila na pagbili, vote buying, legal na pagbili ng boto yung ayuda, no? Kaya nakakasama, alam po ni Vice Ganda yan, matalino naman yung ali o mama. Kaya alam niya na yung perang binabayad niya sa gobyerno bilang buwis ay ipinambibili lang ng boto, legal na ipinambibili ng boto ayon kay BP Sara nitong mga politiko natin. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Ayan. Yung fake news lang po yun hindi po tumatakas si Pangulong Duterte. Talagang siya po yung main guest dito. Main guest po siya dahil ito po ang pamagat ng event ay pasasalamat kay PRRD ng mga OFW. So yung mga OFW po dito sa Hong Kong ay magpapasalamat kay PRD. Ayan. Okay, punta po tayo sa iba pang balita. Ito pa po, no? Ito na naman po. Itong mga politiko kasama si Igan. Si Igan, kilala nyo naman si Igan, no? Si Arnold Clavio. Si Arnold M. Clavio. Nawala yung kay Arnold. Okay, ang sinasabi po ni Igan ay gutom na raw siya, no? Ang tagal daw ng impeachment, nagutom na raw siya, tapos may dala-dala siyang Mary Grace. Alam niyo naman yung Mary Grace, di ba? Arnold M. Clavio. Ayan. Gutom na raw siya, may dala-dala siyang Mary Grace na take out mula po sa Mary Grace Restaurant. Hello!
Okay. So, sa madaling salita po, naiinip na raw si Arnold Clavio. Ang tagal naman ng impeachment, gutom na ako. So, ang tanong ko nga ron kay Arnold Clavio, sino ba ang gusto mong kainin? Alam mo, sino kaya ang gustong kainin ni Arnold Clavio? Ah? Tapos tinignan ko yung mga Instagram ni Arnold Clavio, grabe, no? Mas marami pa po ang banat ni Arnold Clavio. Halos araw-araw pong binabanatan si Sara Duterte, no? Bahagi yata to si Arnold Clavio ng taga-Bira. Yan, ganun talaga eh. Si Arnold lahat po, alam nyo po, lahat po ng mga tao na may near-death experience, karamihan, nagbabagong buhay. Ito lang po, ang tanging si Arnold Clavio lang po ang may near-death experience na tinuloy pa rin po yung kanyang kalokohan. So sana matuluyan ka na. Hello! Sana matuluyan ka na, Arnold. Na sa kabaitan mo, sana makuha ka na ni Lord. Tsaka yung mga sinasabi niya, parang parte talaga siya ng kampanya laban kay BP Sara. Kasi ang atake ngayon ng mga politiko, ang atake po ng mga politiko ngayon kay BP Sara, yung karagdagang mga piatos, mga Mary Grace piatos. Paulit-ulit na lang kayo, no? Kaya bahagi si Arnold Clavio ng atake na yan tungkol sa Mary Grace piatos. Ang sabi ko nga, paulit-ulit na lang kayo. Lahat ng Pilipino na ipaliwanag na po ng mga vlogger yan, no? Lahat po ng Pilipino alam na natin sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng mga vlogger kung bakit po may mga aliases na Mary Grace Piatos. Ngayon, alam din po nila yan eh. Alam din po yan ng mga mambabatas at lalong alam po yan ni Arnold Clavio. Doon nga tayo nagtataka eh. Alam na nga nila, alam na ng mga Pilipino dahil pinaliwanag ng mga vlogger pero pilit pa rin nilang pinalalabo. So baliktad po ang nangyayari, no? Ang nangyayari po sa Pilipinas, yung mga vlogger na po yung tagapagpaliwanag. Tapos yung mga politiko po natin yung tagapagpalabo. Kasama po yung media na nire-represent nito ni Arnold Clavio. So wala talaga tayong aasahan dito kay Arnold Clavio. Ang tanong lang, nag-sorry ka na ba, Arnold Clavio? Tinanggap mo na ba publicly na nabuntis mo si Sara Balabagan? Baka gusto mo namang no? Baka gusto mo namang akuin para naman yung anak mo kay Sara Balabagan ay makita naman niya na naging proud ka sa kanya, no? Hindi yung hanggang ngayon hindi mo yata ina-acknowledge. Bago ka sumausaw diyan, Arnold Clavio, ayusin mo muna yung sarili mong mga bahaw mo. Arnold M. Clavio. Okay. Ito po, yung tuloy-tuloy pong paninira sa Davao, nagsalita na po. Ito po ang sinabi ng ating butihing Pakinggan lang po natin ng konti para po maganda-ganda naman. Uy, mali. Ng Leyte, I was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Madali bayaran ng isang tao para
gumawa and a promise of a reward pag nagawa nila yung criminal activity. But on the other hand, dahil ugok talaga itong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. It encourages criminals to do these kinds of activities. Kahit naman, we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect? At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Ano? Yung babala niyo po sa mga drug syndication na hindi tumipigil sa kanilang Ay, hindi ako nakikipag bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. So kaya, makikita nyo, Ano? Bahala kayo sa buhay nyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Okay. Alam po ninyo, mga kapatid, tama yung punto ni Tama yung punto ni Mayor Baste. Kahit na anong gawin nila, mga executive, patinuin yung kanilang syudad, patinuin yung kanilang nasasakupan, yung mga mayor. Pero kung yung chief PNP mo naman, binabaliwala yung adiksyonist, parang binibigyan pa ng katwiran kung bakit may mga adik, talagang mapapahamak po yung mga, ang hirap po, mahirap maging local executive kung yung nasa national level, binabaliwala nila yung droga bilang isang krimen, pinangangatwiranan pa nga Actually, ang dami pong nagpo-post ng mga addictionist, ang dami po nagpo-post ng mga gumagamit, lalong-lalo na po ng shabu. Tapos parang wala po silang pinakikita na nahuli na nila yung mga tao na to, Nagiging, anong tawag diyan, nagiging natural. Kumbaga nagiging pangkaraniwan na lang, gumagamit kami ng shabu, ano ngayon? Ako nakikita ko pagka hindi po talaga gumagawa na aksyon, dalawa lang po yan It's either pinopromote nyo ba? Pinopromote nyo ba yung paggamit ng droga? Or pinapakita nyo lang na parang ganun may promotion ba nagaganap sa paggamit ng droga? Or pinapakita nyo talaga na inutil kayo? Kasi hindi naman po malalaking tao to. At alam din nila kung saan yung lugar na yun, kung saan tumatambay. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang dali lang po, eto sa tingin ko, napakadadali lang po hulihin ng mga to Katulad po nito, eto pong video na to, parang ginagawa po nating normal. Bumabata ka, maganda ba? Bumabata ka, Birthday ko! Birthday mo? Birthday to, Pero ko naman ako. Pakahulong ka na kayo, mamakita ko ng pulis alam mo? Asang pulis bumabata Di po ba, hindi ko, ang ibig ko sabihin, ang dali lang po hanapin ng kalye na yan, ang dali lang po hanapin ng tao na yan, Para ipakita nyo naman po na hindi nyo pinopromote tong ganitong mga gawain, Kasi nakakahiya na po na sa social media na natin nakikita, pinopost na sila at ginagawang katatawanan na. Pinapakita po nasa kalsada lang, Nasa kalsada lang yung nagdodroga, tapos ibibidyo ng mga, hindi ko alam kung tropa nila yan o kung sino man yan. Ako po, pinopost ko to hindi para i-promote, Para gumawa naman kayo ng aksyon kasi nakakahiya na po
Wala po bang barangay cap, wala po bang barangay man lang diyan o pulis man lang na manghuhuli diyan sa mga yan? Kung ito po ay biro-biro lang para pang content, no? Kung biro-biro lang po yan para sa content, eh hindi po magandang biro yan. Pero kung yan po ay totoo, na droga po talaga yung kasi hindi, nakakita pa ako sa mga marijuana, pero ito hindi pa po ako nakakakita ng actual eh, ng nagsashabu. Hindi ko po alam kung ganyan ba talaga yung pagsashabu o ano. Lantaran na po eh, ginagawa nating normal na lang. Parang nag-extend lang ba? Nag-extend lang ng parang pinangangatawan na natin yung nag-extend lang ng oras. Sana po makita naman namin, no? Request lang, maganda po 'to eh. Request po para bumango-bango naman yung mayor diyan. Parang wala nang mayor o mga barangay na yung sa barangay na may nagdodroga, pinapakita yun, mahuli, before and after, di ba? Para yung mga kabataan na mahilig manood, actually, pinagtatawanan lang yan ng mga bata. O, kita nyo. Lalo na yung mga kakilala yan, yung tao na yan na nagdodroga. O, si Aling Cecil, halimbawa, kung Cecil ang pangalan yan. Si Aling Cecil, nakita namin, no, viral na, wala na pong takot eh. Mas gusto pa nila mag-viral sila kaysa matakot po sa kapulisan. Kasi nga, ano ba kakakaba nila? Wala namang patayan na ngayon. Bloodless. Bloodless. Okay. Ito po, tuloy po natin. Yung po yung epekto nung sinasabi ni ni Mayor Baste Duterte. Pero ito po, nakakatakot to kasi tuloy-tuloy. Speaking of paninira sa Davao, ito po, tuloy-tuloy lang po yung paninira sa Davao. Ito po, nag-post na naman, Davao's Falling Bridge. So may pinakita po dyan na parang magigiba na, falling eh. Davao's Falling Bridge. Yan. Opo, nasa Hong Kong po ako. So parang kasi napahiya sila ng gusto na may bumagsak, no? Ayon po kay Jason Sa, karirinig ko lang. Sabi ni Jason Sa, pinatigil na pala yan, no, yung pagtatrabaho diyan kasi nga nakita ni Pangulong Duterte na may flaws yung yung tinatayong bridge na yan. Kasi nga kaya padagdag yung impormasyon natin, ha. Panahon daw ni Villar, pinatigil na yan eh. Yung si Villar pa, hindi PWH. No? Nakakaawa naman itong mga to. Panahon pa po ni Villar, ayaan nyo na sila. Wala, kaya naman natin sagutin yung mga yan. Pinatigil na raw po ito, yung paggano niyan. Ngayon, pag-upo ni Marcos, pinondohan uli yan. Nabubuo na sa atin yung kwento, 'di ba? Yung sinasabi nila na ang dapat managot niyan si Duterte pa rin. Ngayon nakikita na po natin yung tunay na kwento, no? Talagang pinatigil na po 'yan, pero tinuloy panahon ni Marcos. Dahil alam niyo na, pag may pondo, masaya ang pag may pondo, masaya ang mga dorobo. O ngayon, dahil payang-pahiya po sila, eto po, pinakakalat nila to, Davao's Falling Bridge. Okay. So mukhang galing sa balita to, babasahin nyo lang, di ba? Ang dali lang naman Falling Bridge. Ayan. Governor Generoso Bridge near Bangkerohan Market has been showing signs of collapsing. Ayan. With residents under it complaining that one of the bridge posts gave way Thursday morning. So bumabagsak daw po yung tulay ng Davao. Pero kung titignan nyo po kung kailan po ito, ayan, no, April 7,
2007. Kaya po dapat tinatalasan po natin. Hindi po ito bago. 2007 po ito. Yan po pinapakita nila na nasira na raw yung bridge. 2007 pa po yan. At ito po, ang sinasabi po dyan, na ito palang bridge na to, the bridge is one of the oldest in the city. Okay, ano po ang pagkakaiba niyan, no? Bakit tiniyak natin na paninira lang? Una, yan po ba ay bumagsak? 2007 pa yan eh. Hindi po GMA na gano'n yan. Yung 2007 pa po yan, Davao Today. Yan. 2007 pa po yan. Ibig sabihin, kung oldest bridge po yan, normal po sa mga bridge, yung mga, siguro nabangga yan o kung ano pa man. Di po ba kaya nga po may maintenance na tinatawag? Maintenance na tinatawag. Yung mga taga Davao po ba, ito po ba ay bumagsak yung bridge na to? Alam nyo po, lahat po, pati po kalsada, kita nyo ngayon sa EDSA. Ano ang sinasabi ngayon problema sa EDSA? May mga repair po sa EDSA ngayon. Ibig bang sabihin, hindi dapat i-repair yung EDSA? Ibig nyo sabihin, pag gumawa ng bridge, dapat yan 1,000 years nakatayo pa rin? O, yun po yun eh. Paninira lang po yan. Normal po sa lahat po ng lansangan, mapa-highway man yan, 2007 pa naman to. Ang tinatanong ko nga po, bumagsak na ba yan noon pa? So kung hindi pa po bumagsak yan, ibig sabihin, nare-repair po yan. Normal lang po na i-repair yung mga kalsada, bridges, etc. Ibang-iba po yung bagong gawa. Ibang-iba po yung 2025 lang po nag-operate. 2025 din bumagsak na agad. Magkaiba po yun. No? Yan ang patunay na continuous po na sinisiraan yung Davao City. Parang ibang bansa yung Davao kung ituring eh. Hindi ba si Marcos ang presidente diyan? Yung Davao po ba kakaiba yan? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.